Sa libuan katinuuhan o sikta sa denominasyon sa kalibutan karon, pulos nangangkon nga may matuod nga relihiyon. Ang Ginoo nagtukod og usa lamang ka iglesia. Walay si bisan kinsa nga makahimo pagtukod gawas niadtong natukod na ni Kristo. Dili kalimod nga maglibog ang katawhan, hain ang matuod nga gabayan sa kaluwasan. Hinungdan nga ang Catholic Petty Vendors Incorporated mupigayo ning tulumanon gabayan sa kaluwasan. Tulumanon nga mopasabot sa lunsay ug balaang pagtulunan sa atong Ginoo diya siyang santos nga simbahan. Gabayan sa kaluwasan dinhi lamang sa tingog sa Sugbo ang nagunang internet radio tibuok kalibutan. Ug karon aniya ang inyong mga alagad. Mga kaigsunan sa tibuok kalibutan, kumusta bayong buntag, mayong hapon, mayong gabi, mayong kadlawon, kadatong tanan. Diri sa among dapit, diri sa Pilipinas, ang atong oras karon alas 3:05 sa hapon. Onya pizza 3 karon sa buwan sa Abril tuig 2013. Once again, niyan usab ang usa ka takna nga tulumanon sa mga Catholic Petty Vendors Incorporated Cebu chapter mo palanog na sab sa gabayan sa kaluwasan niya sa atong timang isgutan karong tutaod. Barato si Brad Alben ato na ning patiliwadan mga igsoon sa mubo kayong pangalia. Sa ngalan samahan sa anak si Diyos Espiritu Santo. Amen. Langit no na mo nga amahan, aniya kami nagpakatakos bisan dili angay. Sa paghangyo kanimo nga unta, una sa tanan pasayloa kami sa mga nahimong kasalanan sa pulong sa buhat ug sunahuna. Himo nga kining tulumanon, mahimo untang gabayan sa kaluwasan sa matag tao. Unta makakaplag so sa kamatuod nga pagtulunan nga gibilin nimo diya si mong anak ngari sa santos nga simbahan ang Santa Iglesia. Panalinginan mo amahan kining programa. Inatunta nga mahayagan dili lamang kami katusab nga naminaw. Amahan kining tanan among gisalig pangayo sa ngalan ni Hesus. Among Ginoo imong anak kabuhig hariban kanimo uban sa Espiritu Santo oga sa panabang ni Birhen Maria, mga anghel ganghilis sa langit, San Pedro kalungsod. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Okay, mga kigsunan, ato yatag si Brad Alben sa tima karon nga hisgutan karong hapuna. Yes, Brad? Magandang hapon. Kawid, nasa internet radio tayo ngayon, Tinig ng Sugbo. Ang tema natin ngayon, or topiko, ay tungkol sa ang tunay na iglesia, the one true church, one holy Catholic and Apostolic Church. Kaya ito ngayon ang ating tatalakayin. Sinasabi dito, aral ng Santa Iglesia. Ano ang doktrina o aral ng Santa Iglesia ukol sa tunay na iglesia? Ang Santa Iglesia Katolika ay nagturo na si Kristo na siya ay nasa sanlibutan pa ay nagtayo o nagtatag ng isang iglesia lamang upang magpapatuloy sa kanyang gawain sa pagtuturo, pangangalaga at pagpapabanal sa kanyang mga nasasakop. At ito ay nalalaman natin na walang iba kundi ang Iglesia Katolika Apostolika Romana lamang. Si Kristo ang naglagay sa kanyang iglesia ng 4 na mga tanda. Ano itong 4 na tanda? 4 marks of the true church. 1. Santa o banal, holy. Katolika o laganap, meaning Catholic, at Apostolika or apostolic, upang makilala ng mga nagsusuri nito mula sa mga samahan at tatag lamang ng tao. Ang Santa Iglesia Katolika ang siyang laganap na instrumento ng kaligtasan at kailangan upang maligtas ang tao na umugnay nito. Ang sino mang nakakaalam ng Iglesia Katolika ang siyang tunay na iglesia na itinarayo ni Kristo at hindi siya papasakop nito o kaya ang kanyang manasasakop ay hindi mananatili dito ay hindi maliligtas. Para sa kanyang nasasakop ay kailangan ang kanilang pananatili hanggang sa katapusan sapagkat kung hindi ay mas matindi ang paghukom na gagawin sa Diyos sa kanila sa dahilan sila ay nakakatanggap ng mas maraming biyaya. May tanong tayo dapat nasagutin. Unang tanong,
Sapat na ba ng isang samahan na nagdadala sa pangalan ni Kristo ay tunay na agad na sa kay Kristo? Ibig sabihin ko lang na ang simbahan namin, iglesia o iglesia ng Diyos. Ibig bang sabihin na ito ay tunay na kay Kristo at sa Diyos? Hindi sapat ang pangalan lamang sa pagkakilala sa tunay na iglesia. Si Kristo ay nagbabala na marami ang magdadala sa kanyang pangalan upang iligaw ang kanyang bayan. Mababasa po natin sa San Mateo 24, talatang 4 hanggang 5, sinabi ni Kristo mismo, "Magbantay kayo at huwag kayong palinlang kahit sino man, sapagkat sa aking pangalan ay maraming tao ang darating na magsasabi, Ako ang Mesiyas, at maraming ang ililigaw." Mateo 24:4 hanggang 5. Sa Mateo 24, talatang 24, sinabi rin ni Kristo, "Sapagkat magsisilitaw ang mga bulaang mga Mesiyas at mga bulaang mga propeta, gagawa sila ng mga dakilang tanda at kababalaghan upang iligaw ang mga hinirang ng Diyos kung magagawa pa." San Mateo 24:24. Sa San Mateo Kapitulo 7, talatang 21 hanggang 23, sinasabi ni Kristo, Matthew 7:21-23, "Hindi ang lahat na tatawag sa akin na Panginoon, Panginoon ang siyang makakapasok sa kaharian ng langit. Kung darating ng araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi ba sa iyong pangalan ay pinahayag namin ang mga salita ng Diyos? At sa pamamagitan ng iyong pangalan ay pinalayas namin ng mga dyablo at gumawa kami ng maraming mga milagro. Ngunit ako ay magsasabi sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, umalis kayong mga makasalanan." San Mateo 7:21-23. Ibig sabihin ho, mga kapatid, mga kaibigan, na kung mananampalataya ka lang kay Kristo, ngunit hindi ka naman gumagawa sa kalooban ng Ama na nagsugo kay Kristo, ay hindi ka pa rin tunay na Kristiyano o tunay na alagad ni Kristo. Ikaw pa rin ay kasama sa mga bulaan. Si San Pablo naman ay nagsabi sa 2 Korinto 11:13, 2 Corinthians chapter 11 verse 13, "Hindi sila tunay na mga apostol, kundi mga bulaan na nandaraya ukol sa kanilang magawa at nag-iba ng anyo sa kanilang mga sarili na maging katulad sa mga apostol ni Kristo." Kahit na sa panahon ng mga apostol ay nag-umpisa ng lumitaw ang mga bulaang mangaral. Ayon dito sa talatang binasa ko, ayon ni Apostol San Pablo, sa 2 Korinto 11:13. Sa Judas 1:18-19, sinabi naman ng Apostol San Judas, "Ang mga taong ito ay hindi tunay na kabilang ng ating samahan, kaya sila'y humiwalay sa atin. Kung tunay pa na sila ay hindi mga kasama natin, manatili sana sila kasama natin. Ngunit sila ay humiwalay upang makilala na sila ay hindi sa atin." Unang Juan 2:19. At sinasabi ni Apostol Judas 1:18-19, "Lilitaw ang mga taong aalipusta sa inyo, mga tao na sumusunod sa kanilang masasamang pita. Sila ang dahilan sa pagkakabahagi-bahagi." Kaya hindi po ibig sabihin na magdadala lang sa pangalan ni Kristo, nagbabasa ng banal kasulatan ng Biblia, ibig sabihin kay Kristo na. Kundi sinabi ni Kristo mismo, marami talagang magdadalang mga bulaang tagapagturo at mga bulaang propeta na ang tinuturo kamalian at inililigaw ang mga tao na naniniwala at nanampalataya sa kanyang mga salita. Hindi sila sinugo ng Diyos kailanman, ni Kristo o ng mga apostol, kundi sa kanilang sarili lamang. Ito po ang sagot natin sa tanong na sapat na ba ang isang samahan na nagdadala sa pangalan ni Kristo pang tunay na agad na kaysa kay Kristo? Ikalawang tanong natin sasagutin ay ganito: paano natin makilala ang tunay na iglesia? How can we know the true church? What are the marks of the true church? Sagot natin sa tanong na ito kung paano natin makilala ang tunay na iglesia. Una, may dalawang paraan upang makilala ang tunay na iglesia. Una, first, na si Kristo mismo ang kanyang tagapagtayo. At pangalawa, sa pamamagitan ng kanyang mga tanda. Ang pagkatagtag ng iglesia ay ipinalam na ng mga propeta. Sa lumang tipan, mababasa natin sa hula ni propeta Daniel sa Daniel 2:44, Daniel chapter 2 verse 44, sinasabi ng propeta, sa panahon ng manghaling ito, ang Diyos ay magtatag ng isang kaharian na hindi kailanman magigiba. Daniel 2:44. Kailan ito natutupad ang hula ni Daniel na ang Diyos mismo magtatag ng isang kaharian na hindi magigiba? Natupad ito sa pagdating ni Kristo. Saan mababasa? Mateo 16:18, Matthew chapter 16 verse 18. Sinabi ni Kristo mismo kay Pedro, ikaw ay si Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At kahit ang mga pintuan ng Hades ay hindi makapanayig laban sa kanya. Matthew chapter 16 verse 18. Dito ay ating maintindihan ang tunay na iglesia ay, una, itinayo ni Kristo. Mateo 16:8. Ipangalawa, second, itinayo ito ni Kristo kay Pedro.
at sa kanyang sumusunod na mga kahalili bilang isang makikita na Pangulo. At pangatlo, third, na ang kanyang iglesia ay mananatili at hindi mawawala. Kaya nga sabi ni Kristo, kahit man ang Hades o ang pintuan ng kamatayan ay hindi makakapanaig laban sa kanya. Mateo 16:18, binasa natin. Na ang Iglesia Katolika lamang ang nagtataglay ng tatlong kalifikasyon na ito ng tunay na iglesia ay madaling mapapatunayan. Na ang Iglesia Katolika ay tanayan ni Kristo ay pinatunayan ng mga standard na referensya kung babasahin sa kasaysayan na walang pinapanigan. Ganito ang ating mababasa. Sinipin natin dito isang referensya, standard reference from the Groliers Encyclopedia, Volume 5, pahina 106. Sinasabi dito sa Groliers Encyclopedia, Iglesia Katolika. Ano ang Iglesia Katolika? Ang kabuuang termino na ginagamit ng ibig sabihin ay ang samahang itinayo ni Kristo ay pinadalhan ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes. Di ba naalala natin na ang araw ng Pentecostes sa Gawa, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 47, yun ang panahon na itinagubili ni Kristo ang kanyang Espiritu Santo sa Iglesia, ibinigay, tapos natatag doon ang simbahang Katoliko, ang Iglesia Katolika. Ito ang samahan ng mga mananampalataya na nagkakaisa sa ilalim ng obispo ng Roma, kaya tinawag na Romano-Katolikong simbahan. Again, ang referensya natin, Groliers Encyclopedia, Volume 5, page 106. Another reference, it's from the International Encyclopedia, Volume 15, page 520. Sinasabi, ng diretsahan, ang Iglesia Katolika ay may dalawang katangian, ang pagiging makatao at makadiyos tulad ng kay Kristo na kanyang tagapagtayo. The Catholic Church has two natures, human and divine, just like Jesus Christ, its founder. International Encyclopedia, Volume 15, page 520. Ang Iglesia Katolika lamang ang kumikilala kay San Pedro, apostol na Pangulo, at patuloy na pinamumunuan ng mga kasunod niya at kahalili niya na makikita natin sa listahan na walang patid na karugtong sa mga Santo Papa na sumunod kay Pedro. Dito sisipiin natin sa World Almanac Edition 1963, pahina 298. Itong sinasabi ng referensya natin. Si San Pedro na taga Betsaida sa Galilea, prinsipe ng mga apostol na siyang unang papa, nakatira sa unang panahon sa Antioquia at nakatira rin sa loob ng 25 taon sa Roma kung saan ay pinatay siya bilang martir sa taong 64 o 67 AD. Sinipi mula sa World Almanac Edition 1963, page 298. Sa Information Almanac Edition naman 1968, page 296, sinasabi, pinatutunayan ni sa San Pedro ay ang unang papa sa Iglesia Katolika at una sa lahat ng mga Santo Papa. Information Almanac Edition 1968, page 296. Nang Iglesia Katolika ay mawalang patid na karugtungan sa kasaysayan patras hanggang sa panahon ng mga apostol ay pinatutuhanan ng mga standard ng mga referensya. Halimbawa, Encyclopedia Micropedia Britannica, Volume 8, page 664. Sasabihin natin dito, sinasabi ng Encyclopedia Micropedia Britannica, isa ito sa di matutulan na tunay ng bugtong na iglesia na makakarugtong sa kanyang kasaysayan mula sa panahon ng mga apostol ay walang iba kundi ang Iglesia Katolika Apostolika lamang. Encyclopedia Micropedia Britannica, Volume 8, page 664. Napakalinaw ho mga kapatid. Dito, sa susunod, Pasugo Magazine, maging sa mga Iglesia ni Cristo natin, Pasugo Magazine nila. Official magazine ng Iglesia ni Cristo, July-August 1988, pahina 6. Sinasabi nila, kahit ang ating makatunggali sa panambatala ay sa pilitang umamin nito. Saan sinabi nila? Sinabi nila, kahit ang kasaysayan ng daigdig ay nagpapakita ng direktang karugtungan sa panahon ukol sa Iglesia Katolika at ng mga apostol, at ito ay maghatid sa konklusyon ng Iglesia Katolika ay siyang tunay na iglesia na itinayo ni Kristo. Ulitin natin mula sa Pasugo Magazine ng Iglesia ni Cristo, Hulyo hanggang Agosto 1988, pahina 6, anong sinasabi nila at kanilang tihasang inaamin? Kahit ang kasaysayan ng daigdig ay nagpapakita ng direktang karugtungan sa panahon ukol sa Iglesia Katolika at ng mga apostol, at ito ay maghatid sa konklusyon ng Iglesia Katolika ay siyang tunay na iglesia na itinayo ni Kristo. Napakaliwanag. Ikatlong tanong natin sasagutin, ano ang mga tanda ng tunay na iglesia? Sagot, ang tunay na iglesia may 4 na tanda. Sinabi na natin kanina, 1 Holy Catholic and Apostolic Church. First, 1, pagkakaisa o iisa. Ang ibig sabihin nito ay si Kristo ay nagtatag ng isang iglesia lamang at hindi marami, at sa iglesyang ito ay may pagkakaisa. Si Jesus ay nananalangin ayon sa Juan 17:11, John 17:11.
Banal na Ama, sinabi niya, bantayan mo sila sa kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalan na iyong ibinigay sa akin, upang sila ay maging isa, tulad ng ikaw at ako ay iisa lamang. Juan 17:11. Kalakip dito ang mga sumusunod. Una, pagkakaisa sa pananampalataya, unity of faith and doctrine, na ang lahat ng mga miyembro ay nanampalataya sa iisang aral at doktrina. Sinasabi ni Apostol San Pablo sa Efeso, Kapitulo 4, talatang 4 hanggang 5, may isang katawan lamang at isang espiritu, at may isang pag-asa, may iisang Panginoon lamang, at iisang pananampalataya, at isang bautismo. Ibig sabihin, isa lamang ang katawan, isang simbahan lamang, isang iglesia. Hindi maraming iglesia na magkaiba-ibang pangalan at magkaiba-ibang doktrina at pananampalataya. Dahil may isa lamang Espiritu Santo, ibig sabihin, isang one Holy Spirit, may isang pag-asa, isang Panginoon lamang, one Lord only, isang pananampalataya, one faith, isang bautismo, one baptism. Ephesians chapter 4, verse 4 to 5. Dito naman sa Galatia 1:6 hanggang 8, sinasabi ni Apostol San Pablo, ang totoo ay walang ibang ebanghelyo. Ngunit sinabi ko ito sapagkat may mga taong gumagambala sa inyo at binaluktot ang ebanghelyo ni Kristo. Kung may magpapahayag sa inyo ng ibang ebanghelyo na iba sa inyong tinatanggap, ay sumpain siya. Galatia 1:6 hanggang 8. Kaya pagkatapos sa itinatag ni Kristo ang kanyang simbahan, ang Iglesia Katolika, ayon sa Mateo 16:8, kung may iba mang magtatag ng sarili ng iglesia, kahit pa nagbabasa sila ng Biblia, nagtuturo ng maling doktrina at aral na hindi ayon sa tinuturo ng simbahan na itinatag ni Kristo, Galatia 1:6 hanggang 8, sabi ni Pablo, kung magpapahayag sa inyo ng ibang ebanghelyo na iba sa inyong natanggap na, ibig sabihin natanggap ng tunay na ebanghelyo, ay sumpain siya. He who receives another gospel which we do not preach, he who receives it shall be anathema. Yan ang mababasa natin, Galatia 1:6 hanggang 8. Ikalawa, pagkakaisa ng pamumuno, one in government, na ang lahat ay nagkakaisa sa pagpasailalim sa makikita na Pangulo na itanugubili ni Kristo. Si Kristo nandun sa langit, hindi na natin siya makikita. Kaya nagtagubili siya ng isang Pangulong makikita natin, nakahalili niya dito na upo sa kanyang trono. Ito si Pedro. Sa Juan 10:16, si Kristo mismo nagsabi na sila'y magiging isang kawan na lamang sa ilalim ng iisang pastol. John 10:16. At si Kristo ay nagsabi kay Pedro sa Juan 21:15-17, pangalagaan mo aking mga karnero, pangalagaan mo aking mga tupa. 3 beses inulit ni Kristo kay San Pedro, pangalagaan mo aking karnero, pangalagaan mo aking mga tupa. Juan 21:15-17. Ibig sabihin, ang kahalili ni Kristo dito sa lupa na makikitang iisang pastol o pastor o pangulo ay si Pedro at kanyang makahalili, sapagkat si Kristo ay pupunta ng langit. Ay napakaliwanag, Juan 10:16, Juan 21:15 hanggang 17. Ikatlo, pagkakaisa sa pagsamba, unity in worship. Isa lang pagsamba, hindi iba-iba ang religious services, iba-ibang pagsamba. Sabi dito, ang lahat ay nagkakaisa sa isang paraan ng pagsamba sa pamamagitan ng isa lamang na sakripisyo. We are one and united in one way of worship, in which we have only one sacrifice. Unang Korinto 10:17, Gawa 2:42. Sinasabi ng Acts 2:42, at ginugol nilang kanilang panahon sa pakikinig sa mga aral at doktrina ng mga apostol, at sa pagpuputol ng tinapay at sa mga pananalangin. Gawa 2:42. Ibig sabihin, isa lang ang aral at doktrina ng apostol na alam ng simbahan na itinatag ni Kristo, walang iba kundi ang Iglesia Katolika. Meron lamang isang sakripisyo, ang pagpuputol-putol ng tinapay, ang Last Supper, na ito ang tinawag natin na Santo Misa o banal na Eucharistia, at kaisa lamang sa pananalangin, prayers. The prayer life and liturgy of the church is only absolutely one and united. 1 Corinthians 10:17, sabi naman ni Apostol San Pablo, sapagkat may isang tinapay lamang, tayong lahat kahit marami ay isang katawan lamang, sapagkat tayo ay nakikihati sa isang tinapay lamang. 1 Corinto 10:17. Kaya ang Iglesia Katolika ay nagtataglay sa pagkakaisa sa panampalataya, sa kanyang kredo at sa kanyang katesismo, pagkakaisa sa pamumuno sa pamagitan ng kanyang mga obispo at ng Santo Papa, nakahalili ni Pedro at ng mga apostol, nagkakaisa sa pagsamba sa pamagitan ng kanyang liturhiya, na kung saan ang pagbabasa ng Biblia, ang pagdarao sa mga sakramento at ng banal na misa. Pangalawa na tanda. Unang tanda, binasa natin, una, pagkakaisa, oneness. Pangalawa ay ang pagiging banal o santa, holy. Sinabi ni Pedro sa unang Pedro 2:9, ngunit kayo ay isang hinirang na mga mamamayan, ang mga saserdote makahari,
at ang banal na bayan. Napakaliwanag po. Ang iglesia ni Tinatag ni Kristo, mga banal na bayan, ibig sabihin tayo ay nakapagbubunga ng mga santo o mga santa at mga banal na nasa langit na ngayon. Dito sa lupa tayo ay we are trying our best to become holy in order to be worthy to be received into the kingdom of heaven of Christ, in which we become completely and fulfilled as truly saint. Sinasabi dito unang Pedro 2:9. Ang iglesia ay banal sa mga sumusunod na kadahilanan. Anong mga kadahilanan ng iglesia katolika ay banal? Una, si Kristo, ang kanyang tagapagtayo ay banal. At ang batis ng kabanalan, siya rin si Kristo. Kaya tayo ay naging banal dahil siya ang ating ugat sa puno ng pagkabanal ay si Kristo. Roma 11:16, sabi ni San Pablo. Romans chapter 11 verse 16. Kung ang unang piraso ng tinapay na inhandog sa Diyos ay banal, banal din ang kabuuan nito. At kung banal ang ugat ng kahoy, ay banal din ang mga sanga at bunga nito. Ngayon, tatanungin natin ang mga hindi Katoliko. Kung tunay nga si Kristo ang inyong ugat, ng inyong puno, ng inyong punong kahoy, na kayo yan, ang relihiyon at inyong simbahan o iglesia, inyong samahan, dapat makapagbubunga din kayo ng mga banal na nasa langit na ngayon. Ngayon, ang tanong, sino? Santo at santa na nandoon sa langit kasama ni Kristo? Kung tunay nagbubunga ang inyong puno, wala. Sapagkat wala kayong santo at santa, ibig sabihin, hindi tunay na si Kristo ang inyong ugat ng inyong kahoy. Kaya tatag lang yan, ang ugat niyan, ang tagapagtayo ninyong mga tao lamang, at hindi tunay na Diyos at tunay na tao na walang iba kundi si Kristo. Yan ang maliwanag katotohanan ayon sa Roma 11:16. Pangalawa, ang iglesia ay nagtuturo ng mga banal na aral. Ibig sabihin, the church teaches holy teachings or holy doctrines. Si Jesus ay nagutos, turuan niyo sila sa pagsunod sa lahat na may inutos ko sa inyo. Matthew 28:20. Third, ikatlo, ang iglesia ay nagtataglay ng pamamaraan sa pagiging banal na dilit iba kundi ang sakramento na itatag ni Kristo. Unang Korinto 4:1, sinasabi niya po sa Pablo, ituring niyo kami na mga sugo ni Kristo na pinagkatiwalaan ng mga nakatagong katotohanan ng Diyos. Unang Korinto 4:1. Kaya ngayong sakramento, mga kapatid, galing yan sa Latin na sacramentum, ibig sabihin in Greek, mysterion, meaning mga nakatagong katotohanan. Ito nga ang mga apostol ay sila ang administrators of this sacrament of the grace of Christ. Unang Korinto 4:1. Ulitin ko pagbasa, sabi ni Pablo, ituring nyo kami na mga sugo ni Kristo na pinagkatiwalaan ng mga nakatagong katotohanan ng Diyos o mga banal na sakramento. Pang-apat, ang Iglesia Katolika ay numumunga ng mga banal na mga santo. Sabi ni Kristo sa 1:15-16, at pinili ko kayo upang humayo at mamunga ng maraming bunga, mga bunga na mananatili magpakailanman. Juan 15:16. Ibig sabihin, si Kristo na santo o banal, mamumunga din ng mga banal o santo sa langit, at sila ay mananatili, hindi mamamatay, hindi mawawala. Nandoon sila kasama ni Kristo hanggang mapasawalang hanggang. Juan 15:16. Ang Iglesia Katolika ay nakakahatid na ng marami sa kanyang manasasukupan mula sa iba't ibang estado ng buhay. At sa bawat panahon sa pagiging banal, mga tao na nakikilala sa pagiging banal sa kanilang pamumuhay at pinatutuhanan ng Diyos sa pamamagitan ng mga milagro at iniluklok na sa kaluwahitan sa altar at sa hindi na mabibilang na santo at santa. Mababasa po yan, hindi mabibilang po. Sa Pahayag 7:9, meron tayong Tagalog Bible ito. Marami na po naging santo at santa ng Iglesia Katolika. Ewan ko sa mga hindi Katoliko, bakit wala silang isa nito na turo kung sino after ni Kristo, labas sa mga apostol at sa mga unang santo at mga Kristiyano dito sa Biblia, bakit wala nang sumunod na santo na pumasok sa langit pagkatapos ng masara ang Apokalipsis si San Juan? Sapagkat sinabi dito, napakaliwanag ho. Apokalipsis 7:9, Revelation chapter 7 verse 9, pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo ng harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero, nangandaramtan ng mapuputing damit at may mga palmas kanilang makamay. Pahayag 7:9. Ibig sabihin, ang Katoliko lamang ang tanging at tunay na katupad ng hula ni Juan Apostol sa Pahayag o Apokalipsis 7:9. Hindi mabilang. Yung iba dyan, mga sekta-sekta na mga born again, iilan lang. May iba dyan, nagtatag pa ngayon pang taon na ito, o 10 years ago, o 20 years ago. They're also composed only of a few persons, 20, 100, or 500, or 1,000, or let's just say 10,000. Mabilang pa rin sila, pero ayon dito sa Pahayag 7:9, hindi na mabilang.
Kaya ang Iglesia Katolika, 2,000 taon na. Kaya mga santo at santa ay hindi na mabilang. Kaya patunay ng Iglesia Katolika ang siyang tinatag ng tunay na santo na si Kristo at nagbunga ng tunay mga santo at santa ngayon sa langit. Hindi na mabilang ang mga santo at santa ng Iglesia Katolika. Yan ang napakaliwanag na sinabi ng banal na kasulatan. Ngunit hindi ibig sabihin na ang lahat ng kanyang nasasakupan ay mga walang kasalanan na o kahit ng lahat ng kanyang mga pangulo ay ganap na sa kabanalan sapagkat si Jesus na nagtuturo na sa kanyang kawan ay meron din maraming makasalanan. Kasi sabihin nila, tunay ba na santang Iglesia Katolika? Bakit maraming mga taong makasalanan? Puno ang mga city jail, provincial jail at doon sa Bilibid, maraming Katoliko doon. Itong sagot ni Kristo, Mateo 13:47. Sinabi niya at Mateo 9:13. Pakinggan natin sabi ni Kristo nating Panginoon. Ang kaharian ng langit ay tulad ng isang lambat na inihagis doon sa dagat na nakakahuli ng lahat ng uri ng mga isda, mabuti at masama. Ayan, napakaliwanag. Sa loob ng simbahan na tinatag ni Kristo sa Iglesia Katolika, merong mabuti. Ang iba dyan naging santo na. Yung mga iba naman na masamang pamumuhay, makasalanan, meron din kasi meron ding masamang isda. Isang lambat daw na nakahuli ng lahat ng uri ng isa. Ibig sabihin lahat ng uri, may mabuti, hindi puro lang lahat mabuti. Meron ding masama. Mateo 13:47. Hindi itinakwil ng Santa Iglesia Katolika ang mga nagkakasala at mga makasalanan niya mga miyembro sapagkat ang kanyang misyon ay tulad sa misyon ni Jesus na sinabi na sa Mateo 9:13, Matthew 9:13. Hindi ako pumarito para sa pagtawag sa mga matuwid, kundi sa mga makasalanan upang sila ay magsisi. Kung wala na makasalanan sa simbahang Katoliko, sino na ang ililigtas ni Kristo? Di sana bumalik na si Kristo kung lahat tayo banal na dito sa lupa. Hindi. Habang buhay tayo, nagkakasala tayo, naging banal din tayo kung gagawa tayo ng mabuti at susunod sa kalooban ng Diyos. Pangatlong tanda, third mark of the true church. Katolika o pagiging laganap. Si Jesus ay nagsabi sa Mateo 28:19-20, Matthew chapter 28 verse 19-20, the Great Commission, sinabi mismo ng ating Panginoon Kristo, kaya humayo kayo sa lahat ng sangkatauhan sa buong sanlibutan at gawin niyo silang aking mga alagad at binyagan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan niyo sila sa lahat na aking pinag-uutos sa inyo at inyong alalahanin ako'y sumasa inyo na palagi hanggang sa katapusan ng mundo. Mateo 28:19-20, napakaliwanag ko. Ibig sabihin, humayo sa lahat ng sangkatauhan sa buong sanlibutan. Kaya nga, kailangang lumaganap, kailangang Katoliko. Lahat ng mga bansa, gawing mga alagad ang mga tao. Lahat ng bansa, gawing alagad. Binyagan sila. Sino lang nagbinyag na simbahan ay tinatag noong panahon ni Kristo hanggang ngayon, nagbibinyag sa formula na sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Walang iba. Ang originally, for 1,500 years, sa wala pang Protestantismo, isang simbahan lamang ang nagbibinyag sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Anong simbahan? Iglesia Katolika, Apostolika Romana lamang. At nakapagtuturo ng lahat ng inutos si Kristo. Marami ng utos si Kristo, hindi na sinusunod ng mga iglesyang hindi katoliko, mga iglesyang protestantismo. Hindi na nagtuturo sa mga utos ng simbahan na inutos si Kristo. Halimbawa, bago lang tayo nagtapos ng mahal na araw, inutos pa ba ng ibang simbahang hindi katoliko na magli sa banal na araw? Wala na. Kaya yung mga utos na yun, inutos yun ni Kristo noon pang panahon ni Kristo at mga apostol. Sinunod natin 2,000 taon na ngayon, tayo ang nakatanggap ng utos si Kristo na palagi natin sinusunod. Yung mga kaibayo natin, mga hindi katoliko, mga protestante, kinakalaban ng simbahang katoliko, hindi na sinusunod ang utos ng Diyos. Halimbawa, mga sabadista, hindi na nangingilin si Kristo at ang mga apostol ng araw ng pamahinga ng mga Hudyo na Saturday o Sabat. Sa atin ay linggo na o the Lord's Day. O, di ba? Nilabag nilang utos si Kristo. Bumalik tuloy sila sa lumang tipan, sinunod nilang Saturday Sabat, hindi nila nasunod ang utos si Kristo na bagong araw na ng pamahinga o Sunday Sabat na ayon sa Biblia at sa referensya. Pangatlo, Katolika o pagiging laganap. Patuloy natin. Dito maintindihan natin na pagiging Katolika o laganap ng tunay na iglesia. Una, Katolika o laganap sa lugar. Humayo kayo sa lahat ng bansa sa sanlibutan. Sinasabi ng Mateo 28:19. Pangalawa, Katolika sa turo at aral. Sinabi ni Kristo din, Mateo 28:19. Turuan niyo sila sa pagtalima sa lahat na aking mga inutos sa inyo. Pangatlo, Katolika sa panahon. Sapagkat sinabi niya dito, Mateo 28:20. Ako ay sumasa inyo sa lahat ng panahon hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya mula italatag ni Kristo ang simbahang Katoliko, Mateo 16:8, hanggang sa pagbalik ni Kristo, nandyan pa rin ang Iglesia Katolika. Hindi yan mawawala. Hindi yan tatalikod tulad ng aral ni Mr. Soriano at ni Mr. Manalo na tumalikod ang iglesia
Aral din yan ni Joseph Smith ng Mormons at ni Ellen Goldwhite ng Sabadista at marami pang tagapagtatag ng mga relihiyon at mga simbahan na tinatag lamang ng tao, kinalaban ang sabi ni Kristo na sasama si Kristo sa kanyang simbahan hanggang sa katapusan ng panahon. Sa kanila natalikod, ibig sabihin na wala. O nalupig ang Iglesia Katolika sa demonyo at ng pintuan ng Hades. Ibig sabihin wala ng iglesia na tunay sa panahon na nagdaan. Ibig sabihin nagapi ang iglesia. Ang diablo si Satanas ang nanalo. Hindi ho yan mangyayari, mga kapatid. Matthew 16:8, napakaliwanag. And even the gates of hell or Hades shall not prevail against it. Et portae inferi non prevalebant adversos iam. San Mateo 16:18, sapagkat sa samahan ni Kristo, Mateo 28:19-20, napakaliwanag. Sinabi dito, ako ay sumasa inyo sa lahat ng panahon hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang pagkakatolika ng tunay na iglesia ay hindi absoluto o absolute o ganap sa dahilang may mga tao na ayaw tumanggap ng katotohanan. Sa 2 Thessalonica 2:10-12, sinasabi na ito ni sa Apostol San Pablo, sapagkat hindi nila tinanggap at minahal ang katotohanan na makaliligtas sana sa kanila. Meron talagang mga tao kahit bigyan mo ng katotohanan, ayaw nila ng katotohanan, gusto nila ng kasinungalingan. Meron talagang tao, kaya nga meron talagang taong mapupunta ng dagat-dagat ang apoy ng impyerno. Sabi ng 2 Thessalonica 2:10-12, kundi moral na ibig sabihin na marami ang magpapasakop sa kanya. Ayon sa Isaiah 2:2 sa hula ng propeta, sa darating na mga araw, ang bundok na kinalalagyan ng templo ay magiging napakataas sa lahat. At maraming mga bansa ang maligayang hahangayo tungo sa kanya. Isaiah 2:2. Ikaapat at last mark of the true church is no other than apostolika. Sinasabi dito apostolic. Ang ibig sabihin nito na ang tunay na iglesia ay may walang patid na dugtong sa kanyang mga pangulo na nagsimula pa sa mga apostol. Ang mga apostol ay ginawa ni Kristo ng mga pangulo sa kanyang iglesia. Efeso 2:20. Itanayo kayo sa saligan ng mga apostol. Napakaliwanag ko niyan. Efeso 2:20. At sila ay dinaramtan ni Jesus ng kapangyarihan sa pagtuturo, sa pamumuno at pagpapabanal. Sabi niya sa Juan 20:21, John chapter 20:21, kalintulad na ako ipinadala ng Ama, ako rin ay nagpapadala sa inyo. Ngunit sa gitna ng mga apostol, pinili ni Kristo si San Pedro na maging pinakamataas sa pinuno ng kawan. Sinabi niya sa Mateo 16:18-19, basahin natin uli ang banal na kasulatan. Sinabi ni Kristo kay Pedro, ikaw si Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At kahit ang mga pintuan ng Hades hindi makapanaig laban sa kanya. At ibibigay ko sa iyo, para kay Pedro, ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang iyong ipahintulot sa lupa ay ipahintulot sa langit, at yung ipagbabawal sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Et ego dico tibi, to is Petros et superhanc Petram, edificabo ecclesiam catholicam miam, et portae inferi non prevalebant adversos iam. Yan ang translation, Latin translation originally by Saint Venerable Bede of England. Isang santong katoliko na nag-translate sa medieval Latin, Iglesia Katolika yan, sa Mateo 16:18-19. Kaya lang mga apostol ang pinadala ni Kristo upang humayo sa iba't ibang dako, hindi bilang mga tao na walang karugtong sa isa't isa, kundi sa ilalim palagi kay San Pedro Apostol bilang pinakamataas na pangulo. Si San Anselmo ay nagsabi, Ubi Petros ibi Ecclesia. Where Peter is, the church is. Saan ang iglesia? Saan si Pedro? Nandoon ang tunay na iglesia. Nang ang ibig sabihin ay ganito, kung saan si Pedro namumuno sa pamagitan ng kanya makhalili, na walang iba kundi mga Santo Papa, ay nandoon din ang iglesia. At ang kapangyarihan sa pagtuturo, sa pamumuno at pagpabawanal ay pinasa ng mga apostol sa kanila makhalili, na walang iba silang mga obispo ng Iglesia Katolika. Sa Gawa 14:23, napakaliwanag sinabi ng banal na kasulatan, Acts 14:23. Sa bawat iglesia ay naghalal sila ng mga pangulo at kalakip ng mga pananalangit at pag-ayuno ay kanilang inhabilin sila sa Panginoon. Gawa 14:23. 2 Timoteo 2:2, last verse, dito ating makikita ang mga sumunod, pinili ng mga naging una pa kaysa kanila. Pakibasa na lang sa Biblia, 2 Timoteo 2:2. Basahin natin dito. Napakaliwanag sa King James Tagalog version ng Bibliang Protestante. Meron talagang kahalili. Hindi pwede na namatay na mga apostol. Wala na, iba-iba na lang sila. Bahala lang sila kung saan sila pupunta. Basta sumunod lang sila at nagbasa ng Biblia. Wala akong ganyan mga kapatid. 2 Timoteo 2:2, sa makaliwanag, sabi ni Pablo. At ang mga bagay na inyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Ayan, napakaliwanag. Ibig sabihin yung ipinagkatiwala ng mga turo at aral ng mga apostol, ipinagkatiwala naman sa mga taong tapat at pwede naman makapagturo sa iba.
So may apostolic succession. Pagkatapos sa mga apostol, hindi na ulit mga apostol ang sumunod sa kanila. Kasi yung ibang mga reliyon tulad ng mga Mormons, mga iglesia ng Diyos, sinabi nila, 12 apostles daw, meron din silang 12 apostles. Hindi ko ganyan, no? Sabi dito sa Biblia, mga taong makapagtuturo. Hindi sinabi ni Pablo na mga apostol din na susunod sa amin. Kaya mga grupo nila ng Pentecostal, sila apostol failures, mga bulaang apostol, mga peking apostol. 2 Corinto 11:13 hanggang 15. Yan dapat natin malaman, mga kapatid. Sapagkat sino lang ang tunay na makapagtuturo sa loob ng tunay na simbahan? Basahan natin. Binasa ko na ito noon, basahin ko ulit. Unang Timoteo 3:15. Ang Iglesia Katolika lamang na tinatag ni Kristo. Sabi ni Pablo, ngunit ko ako'y magluwat ng mahabang panahon. Ayaw pang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang Iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Sino sa loob ng Iglesia, sa bahay ng Diyos ang magtuturo ng katotohanan? Sa 1 at 2. Tapat ang pasabi, kung ang sino man magsisikap na maging obispo ay mabuting gawa ang ninanasa. Dapat ang obispo ay walang kapintasan. Diretsuhin na lang natin, sapat na makapagturo. Ayan, pakaliwanag. Kaya sa loob ng Iglesia Katolika, ang tunay na bahay ng Diyos, ang sapat at alam makapagturo ng tunay na aral ni Kristo, mula ng mga apostol, sapagkat wala ng mga apostol, namatay na, nangamatay na silang lahat, mga obispo na nakahilili. Yun ang matinutukoy sa 2 Timoteo 2:1-2 na binasa ko kanila, na mga tao na pinagpagubilinan at pinagkatiwalaan ng mga apostol pagkatapos ng huling apostol na walang iba kundi si San Pablo. Unang Timoteo 3:1-2, 15. Kaya napakaliwanag ho, mga kapatid. Meron tayong ditong patunay sa mga protestante natin, Facts Book of Martyrs. Ito ay hindi ito bias na referensya sapagkat ito ay referensya mula pa ng 16th century ng mga early Protestant. Sinasabi dito sa page 1, ito si Fox ay isang protestante na kinakalaban ng Iglesia Katolika at pinatunayan na sa history, sa kasaysayan, na ang simbang Katoliko daw is the one persecuting the true Christians. Pero mismo siya dito, sinalungat na ganang sinabi. Pero inamin naman niya nga Iglesia Katolika ang tunay na tinatag ni Kristo. Sinabi na sa page 1, Facts Book of Martyrs, the persecution of the early Christians. Basahin natin in English. Christ our Savior in the Gospel of St. Matthew, quoting ito Matthew 16:18-19 na binasa ko kanina. Hearing the confession of Simon Peter, who first of all other openly acknowledged him to be the Son of God, and perceiving the sacred hand of his Father therein, called him, alluding to his name, a rock. Ayan. Protestante pala ni si Fox. Napakaliwanag. Inangkin pala niya noong unang panahon pa ni Martin Lutero, ang talagang bato o rock, ayon sa Mateo 16:8, si Pedro talaga, hindi si Kristo. Ayan, inamin nila. Upon which rock he would build his church so strong that the gates of hell should not prevail against it. Matthew 16:18-19. In which words, 3 things are to be noted. First, that Christ will have a church in this world. Una daw, na si Kristo ay merong iglesia na tunay dito sa sanlibutan. Secondly, kapangalawa, that the same church, ang ganun ding iglesia, the same church, should mightily be impunged, not only by the world, but also by the uttermost strength and powers of all hell. Ibig sabihin, kakalabanin talaga ng puwersa ng dyablo at ng impyerno ang simbahan o iglesia na tunay na itatag ni Kristo dito sa sanlibutan. And thirdly, pangatlo, that the same church, notwithstanding the uttermost of the devil and all his malice, should continue and prevail. Ibig sabihin, hindi mananaig ang dyablo at ang Hades, ang kamatayan, laban sa iglesia na itanatag ni Kristo. Ayon yun sa sabi ni Kristo mismo, Mateo 16:8-19, na sinangayunan dito ni Fox sa kanyang libro, Facts Book of Martyrs, page 1. The prophecy of Christ we see wonderfully to be verified, insomuch that the whole course of the church to this day may seem nothing else but a verifying of the said prophecy. First, that Christ has set up a church needeth no declaration. Secondly, what force of princes, kings, monarchs, governors, and rulers of this world with their subjects, publicly and privately with all their strength and cunning, have bent themselves against this church. And thirdly, how the said church, all this notwithstanding, hath yet endured and holden its own. What storms and tempests it hath overpassed, wondrous it is to behold. For the more evident declaration whereof I have addressed this present history, to the end first that the wonderful works of God in His church might appear to His glory. Also that the continuance and proceedings of the church from time to time being set forth, more knowledge and experience may redound thereby to the profit of the reader and the edification of the Christian faith. Anong pangalan ng iglesia na itatag ni Kristo na hindi daw mawawala? Sabi ni
John Fox, Book of Martyrs, pahina 1 at 2, sinasabi sa pahina 21, dito, walang iba, Iglesia Katolika. And all the whole Catholic Church throughout the world. Ayan, napakaliwanag, page 21. Ano daw simbahan na itinatag ni Kristo? Ang buong laganap na Iglesia Katolika sa buong mundo. Pahina 21. Napakaliwanag ko. Ito, Fox, Book of Christian Martyrs. Ito ay referensyang protestante. Meron nga din tayong referensyang sa Iglesia ni Kristo. Dito sa Pasugo Magazine, May, June 1989, napakaliwanag din dito, inamin din nila sa kanilang artikulo dito, napakaliwanag sa pahina 14, Pasugo Magazine ng Iglesia ni Cristo, May, June 1989, sa kanilang article dito na sinulat ng tagapagsulat nila nito, na Theology of Liberation, What Theology, ni Mr. Bienvenido si Santiago. Sinabi niya sa pahina 14, let no one be deceived, though by Christianity, they mean Catholicism. Ibig sabihin, walang dapat malinlang. Sapagkat ang Kristyanidad, ang ibig sabihin ay Katolisismo. Ayan, napakaliwanag ko. Let no one be deceived. By Christianity, they mean Catholicism. Ang una talagang sinaunang Kristyanismo ay Katolisismo. Binasa ko dito sa Pasugo Magazine, napakaliwanag mga kapatid. Katunayan nga, Iglesia ni Cristo, tinatag lang nila ng kanilang tagapagtatag na walang iba si Ginoong Felix Manalo. Na sinasabi nila dito sa pahina 20 hanggang 21. But who founded the Church of Christ in the Philippines? Ang title ng kanilang article, Who Really Founded the Iglesia ni Cristo by Divino A. Ledesma, isang ministro ng Iglesia ni Cristo. Sinasabi dito, Brother Felix Y. Manalo is God's messenger sent in our times to restore the original Church of Christ which Christ founded in Jerusalem during his time. Ayan. Sinong nag-restore down? Kasi nawala doon yung original na Iglesia ni Cristo na tinatag ni Cristo doon sa Jerusalem sa year 33 AD. Si Felix Manalo daw. Kailan? Ngayon lang, 1914. Now here comes a man named Felix Y. Manalo preaching an entirely different church in 1914 and claiming this to be the Church of Christ founded in Jerusalem. Ayun, napakaliwanag. Dumating daw si Mr. Felix Y. Manalo. Siya ay nagtuturo ng napakaibang iglesia sa 1914. At inangkin lamang na ito ang tunay na Iglesia ni Cristo na itinatag sa Jerusalem. Paano maging tunay na Iglesia ni Cristo? Itinatag dito sa Punta Santa Ana, Manila, 1914. Kay Cristo, Matthew 16:18-19 sa Jerusalem, Lucas 24:47, 33 AD, doon sa Jerusalem, araw ng Pentecostes, mga gawa, o Acts chapter 2, verse 1-47. Napakalayo ng pag-aangkin nila. Pero tahasan nilang sinasabi, Iglesia Katolika ay tunay na Kristyanismo. Sinabi pa dito, but what about the Church of Christ in the Philippines through a messenger? Therefore, Christ's voice or teachings can reach people in the Philippines through God's messenger. The messenger commissioned by God to preach the gospel in these last days is no other than Brother Felix Y. Manalo. Kaya talagang ang tagapagtatag nila mga kapatid ay walang iba. Hindi si Kristo ang tunay na tagapagtatag nila ng kanilang simbahan o founder nila, kundi 1914, ayon din sa rehistro nila sa Securities Exchange Commission. Walang iba, si Ginoong Felix Y. Manalo. Hindi si Kristo po. Ayan ang napakaliwanag na katotohanan na kailangan nating malaman. Ang iba namang mga relihiyong hindi katoliko, mga Kristyanismo, ay tatag din at natayo ng mga tao lamang. Ang Roman Catholic Church na tatag ni Jesus Christ dapit sa ang lugar ay Jerusalem tuig 33 AD. Anyo 33 AD. Ang Eastern Orthodox kailan? Ito ay schismatic church. Sila ni Photius, yung the Patriarch Photius in the Eastern Orthodox Church. Humiwalay sila sa Iglesia Katolika 1054 doon sa Near East, sa Constantinople. Lutheran Church ni Martin Luther ang tagapagtatag. Kailan lang? Saan? Germany. 1524 lamang ang Lutheran Church. Ang unang kaunang-unahang Protestant na simbahan ay tinatag ng ama ng Protestantismo na walang iba si Martin Lutero. Anglican Church, sino nagtatag? King Henry VIII sa England, 1534. Presbyterian Church, si John Calvin, isang paring Katoliko, sa Francia, 1541. Congregational Church sa Amerika na to, ni Robert Brown sa England, 1583. Baptist Church, John Smith, sa Holland or Netherlands, 1609. Unitarian Church by John Biddle in London, 1645. Quakers by George Fox in England, 1647. The Methodist Church by John Wesley in England, 1732. Universalist John Murray in England, 1770. Free Will Baptist Benjamin Randall in England, 1780. United Brethren
by Otterbein Bohm in the USA, 1800. Evangelical Church by Jacob Albright, Pennsylvania, America, 1803. Mormon Church, Joseph Smith, USA sa Amerika, 1830. Ayan, napakaliwanag, mga tatag lang na tao. Tapos late pa. Hindi pa sa panahon ni Kristo at ng mga apostol. Adventist Church by William Miller. Tapos virtual founder is Mrs. Ellen G. White sa USA, America, Battle Creek, Michigan, 1844. Ay, huli na pala to, ang mga Sabadista. Kaya hindi to dapat tanggapin ang mga hindi katolikong ito sa pagkatatag lang na tao. Napakaliwanag, binasa ko dito. Salvation Army ni General William Booth, USA sa Amerika, 1865. Jehovah's Witnesses by Charles Taze Russell sa Amerika din, USA, 1872. Church of Christ by Mary Baker A.D., USA, Amerika, 1879. Church of God in Christ, Jones Mason sa USA din, Amerika, 1895. Mga Aglipayans dito, Iglesia Filipina Independiente ni Gregorio Aglipay, paring Katoliko dito sa Pilipinas, sa Manila, 1902 pa lamang. Assemblies of God, Revivalists, itong mga Pentecostals, mga Revivalists daw nagtatag sa USA, Amerika, 1914, kasabay ng pagtatag ni Felix Manalo ng Iglesia ni Cristo. Born Again Movement by Charles Turnham sa Topeka, Kansas, 1902 pa pala ito nag-umpisa ang Born Again. So hindi ito kasama sa mga tinagubilin na ni Kristo na tunay na iglesia na kanyang tinatag. Napakaliwanag ho dito sa referensya nating binasa sa encyclopedia. Ngunit sa simbahang Katoliko, napakaliwanag. Basahin natin dito. Grolier's Encyclopedia, Volume 5, page 106. Binasa ko na ito kanina in English, sinabi dito sa original. Catholic Church, the general term used to refer to the society founded by Christ and bestowed by the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost. Specifically, this is a society of believers united under the Bishop of Rome, and hence it is called Roman Catholic Church. Second, Encyclopedia Micropedia Britannica, Volume 8, page 664. It is a reality that the only church that could trace its history back to the time of the apostles is no other than the Catholic Church. Third, Encyclopedia Micropedia Britannica, Volume 10, page 149. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly doctrinal and organizational structure that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the 1st century AD. Fourth, World History by O'Brien, page 138. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. Such a government cannot permit the Catholic Church to exist. Nero was the first emperor to persecute the Christians. Fifth, Encyclopedia Britannica, Volume 17, page 641. Jesus Christ founded only one church which spread throughout the world, and this is the Roman Catholic Church. Napakaliwanag ho mga kapatid. Encyclopedia Britannica, Volume 17, page 64. Ito ho ay patotoo ukol sa Mateo 16:8 ng Iglesia Katolika ni Tanatag ni Cristo ay talagang walang iba. Jesus Christ founded only one church which spread throughout the world, and this is no other than the Roman Catholic Church. Napakaliwanag. Sixth, International Encyclopedia, Volume 15, page 520. The Catholic Church has two natures, human and divine, the same as their founder, Jesus Christ. Encyclopedia Americana, page 29, New Book of Knowledge, Volume 4, page 27. Young Students Encyclopedia, Volume 17, page 2024. First 100 years are all Catholics. Napakaliwanag. At sa Pasugo Magazine, 1965, page 41, sabi ng mga Iglesia ni Cristo, so we don't question the claim of Catholic apologists that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. Sa Pasugo, July-August 1988, pahina 6, sabi naman nila, even secular history shows the direct time link between the Catholic Church and the apostles, and this will lead to the conclusion that the Catholic Church is the true church founded by Christ. Napakaliwanag ang pag-amin nila. Pasugo Magazine, Abril 1966, pahina 46, ang Iglesia Katolika na siyang pasimula ay siyang tunay na Iglesia ni Cristo. Ayan, anin daw ang tunay na Iglesia ni Cristo? Walang iba, hindi Iglesia ni Cristo na tinatag ni Manalo, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ayon sa Pasugo Magazine ng mga kapatid, kaibigan natin mga Iglesia ni Cristo. Napakaliwanag ho dito mga kapatid. Sasabihin nila, saan ba Brad Alvin sa Biblia Iglesia Katolika? Pag may nabasa kang Iglesia Katolika, sasama kami sa Iglesia Katolika. Ang Biblia ho mga kapatid, originally is written in Greek. The Bible is originally written in Greek, then translated into Latin and into the dialect that we have now, Cebuano, English, and Tagalog. Kaya ang sinulat ng mga apostol ay Grego.
Saan dyan mababasa sa Grego Iglesia Katolika? Meron, marami. Actually, the word Catholis, katahulos, is used in the Gospel of Luke and in the Acts of the Apostles, which is also written by Luke, at least 8 times. Sa kang St. Paul, 2 times in Romans 1:8 and Romans 16:23. Basahin natin sa Luke 4:14, sabi doon, kay Femi exulten, kay perikuro perauto, tis Catholis, meaning Catholic. Lumaganap ho ang balita tungkol kay Kristo, ukol kay Kristo. Luke 4:14, tis Catholis. Sa Romans 1:8, ganun din. Hepistes sumon kat anghelitay in holo to kosmo. Kat anghelitay in holo kataholos. Your faith is being heralded. Lumaganap ang inyong pananampalataya sa buong sanlibutan. Salitang sa buong kataholos, yun yung sinasabing Katoliko, Catholis. Roma 1:8. Sa Acts 9:31 at 42, sinasabi doon sa original Greek, Hemenhon, Ecclesias, Catholistes, kay Judias, kay Galileas, kay Samarias. Ang Iglesia Katolika na lumaganap at dumarami sa Judea, sa Galilea at Samaria. Walang iba, Iglesia Katolika nga. Yun ang sinasabi, kaya tama yung translation ni Venerable Bede in medieval Latin sa kanyang verse sa Matthew 16:18, kanyang translation, et ego dicotibi to es Petros et super Petram edificabo ecclesiam catholicam iam et portae infere non prevalebant adversus iam. Matthew 16:18-19 ang translation, Latin medieval translation ni Venerable Bede. Mayroon talagang Iglesia Katolika, tinatag si Kristo. Walang iba. Kung hindi Katoliko, hindi yan tinatag ni Kristo, tinatag lang yan ng tao. Kaya kung tinatag ng tao, ito ba ay makakaligtas? Basahin natin sa sinasabi ng hula ni Propeta Jeremias, kung ang tao, tatag ng tao, makakaligtas ba sa tao? Sa Jeremias 14:9, sinasabi ni Propeta Jeremias, bakit ka magiging palang taong natigilan, parang makapangyarihan na hindi makapapagliligtas? Gayon man ikaw, Panginoon, ay sa gitna namin at kami tinawag sa iyong pangalan, huwag mo kaming iwan. Ibig sabihin, ang tao daw, makapangyarihan man ang tao, hindi pa rin siya makapagliligtas. Sapagkat ang tunay na makapagliligtas, ang isa nating tagapagligtas, walang iba ang tunay na tao, tunay na Diyos, na pumarito sa lupa, sa sanlibutan, upang tubusin ang ating kasalanan sa loob ng kanyang kawan, sa loob ng kanyang iglesia. Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya walang ibang pundador ng simbahang Katoliko, tagapagtayo, kundi si Kristo lamang ang siyang isa, at wala ng ibang tagapagtatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Unang Korinto 3:11. Sapagkat sino man hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Hindi na pwedeng founder pa si Felix Manalo, founder pa si Mrs. Ellen Goldwhite, founder pa si Joseph Smith, founder pa si Mr. Eliseo Soriano o si Nicolas Perez ng ang dating daan. Hindi pwedeng ganyan, sapagkat wala ng ibang saligan na ilalagay na pinagsasaligan, kundi sino? Ang nalalagay na isang tao lang. Sino? Si Kristo Jesus. Unang Korinto 3:11. Kaya, pag may dumating sa inyo na ibang aral, hindi katolikong aral, hindi laganap na aral, hindi 2,000 taon na aral, na mula pa sa mga apostol, abay mga kapatid, huwag nyong tanggapin, sapagkat kung tinanggap nyo, kayo din ay magkakasala sa kanilang kamaliang turo. Yun ang sabi ng mga apostol. Dito sa ikalawang sulat ni Juan, sa 2 John chapter 1, verse 7-9, sinasabi na, sapagkat maraming magdaraya na magsisilitaw sa sanglibutan sa makatuwid ay ang mga hindi nangagpahayag na si Kristo ay napapalitong nasa laman. Ito ang mga magdaraya at mga antikristo. Mangigigat kayo sa inyong sarili, mga kapatid, upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan, kundi pang tagapin ninyo ang isang lubos sa kagantihan. Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroonan ng Diyos. Ang nanahan sa aral ay kinaroon ng Ama at gayon din ng Anak. Kung mali ang kanilang aral na tinuturo, taliwas sa tinuturo na ng Iglesia Katolika na binigyan na ng Ebanghelyo ni Kristo, yan ho ay mali aral. Hindi yan kinaroonan ng Diyos. Wala yan ang Diyos sa Kristo na tunay. Kaya kahit maglalandakan pa sila at magsisigawan, narito si Kristo sa aming samahan, sa aming simbahan, sa aming iglesia, hindi ho yan tunay. Bulaan ho yan, kaya huwag niyong tanggapin, sapagkat kung tatanggapin niyo ang aral na hindi mula kay Kristo, anong mangyayari? Kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag niyong tanggapin sa inyong bahay at huwag niyo siyang batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya
ay nararamay sa kanyang masasamang gawa. Ayan, napakaliwanag. Kaya tatanggapin mo yung mga hindi Katoliko, kumakatok sa bahay nyo, magpapaliwanag sa kanilang doktrina at aral na maling-mali, wala sa Biblia, wala sa tradisyon, hindi tinuturo ng tunay na iglesia na Tinatawag ni Kristo, na walang iba kundi iglesia Katolika. Kayo ay nararamay sa kanilang masasamang gawa. 2 Juan 1:7 hanggang 11. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Tayo mga Katoliko, I advise you all to read the Bible and then listen to our program dito sa internet radio www.sugbo.iradio.ph. Sundan nyo kami Lunes hanggang Biyernes 3 to 4 in the afternoon sa internet, the strongest internet radio in Cebu. Dito lang po na ninyo masusundan kami at para maliwanagan kayo sa mga tunay na turo ng aral ng Diyos na ayon talaga sa Biblia. 3 ang saligan natin, hindi Biblia lamang. Una, Biblia. Pangalawa, banal na tradisyon, sacred tradition. At pangatlo, church magisterium, may tagapagturo. Hindi pwedeng libro lang. Saan ka nakakita ng paaralan na ang mga libro ang magtuturo sa mga estudyante, sa mga nag-aaral? Sa College of Medicine, pwede ba mga libro lang ng medisina doon? Walang mga doktor o mga tagapagturo, mga professors of medicine? Hindi pwede kahit anong siyensya. Kaya ganun din sa reliyon. Ang tunay na tagapagturo, unang Timoteo 3:1-2, ang Iglesia Katolika lamang sa pamamagitan ng Santo Papa at mga obispo at mga kahilili ng mga apostol. At ang Biblia ay, ang Iglesia Katolika ang may-ari ng Biblia at nakapagpaliwanag nito, ukol nito sa mga katotohanan nito sa pamamagitan ng mga sagrado o banal na tradisyon. Mga kapatid, na dumating ng ating oras, kaya tapusin na lang natin ito sa isang panalangin. Let us all pray, bow our heads, put ourselves in the presence of the Lord, and to glorify Him, let us pray one Our Father, one Hail Mary, and one Glory be. Tayong lahat, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without an Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Muli po, bukas, parehong oras, 3 to 4. Brad Eli? Okay mga kaigsunan, no, natapos na sa batong usak ka takna nga tulumanon. Salamat kay ni Brad Alben, no? Si Brad Efren kagahapon, amot og ugma. Wasab tingali inyong mabati o lain na tong kabanan sa Catholic Faith Defenders Incorporated. Pagkatinaw sa gipamahayag ni Brad Alben, kabo nga mga dili Katoliko, hinahinay kunog abli ang inyong kasing-kasing, labi na gitong mga Katoliko nga piso pas pagtuo, no? Ngayon nato nga sayon pagdagiton sa mga agila o banog sa nagkalain-laing pagtulunan nga tinukod-ugmug na lamang sa tao. Para po sila kung dugang gamay lang kayo mga higala, dunay usa ka Katoliko nga apuhan niya ang iyang mga anak tuwa sa Amerika na limuyo na kabigsab sa lain ng mga pagtulunan, no? O niya ang kining ilang apuhan muray Katoliko didto. Sa diha nga nasakit na o may nga na nasbabas kamatayon, ang mga higala siyang mga anak nga mga lain-lain og mga tinuuhan miduaw nga to sa ospital. O niya ang usa sa mga higala siyang anak nangutana kung mamatay magyud ang tao, asa makapalubong nga wa may mysterious Katoliko dinhi sa Amerika. Batod pa sa Katoliko nga tiguang, ilubong lang ko sa inyuhang minteryo, pero akong hangyo, ilawom-lawom lang pagkaot, kay ato dito ang akong mga kaigsuunang Katoliko. Ato pa mga kaigsuunan, but pasabot, nga nagunang tinuuhan sa Kristyanismo ang simbahang Katoliko. Salamat, ang Diyos unta, manalangin maguban kanatong tanan. Kini si Brad Iliboy Dikdikan. Kadto ang tulumanon nga inyong nabati, gabayan sa kaluwasan.
Hangtod sa sunod gahigayon, dagang salamat. Ang Dios manalangin kanatong tanan.